Lilimitahan ng COMELEC sa 600 na voters ang bawat presinto sa unang Bangsamoro parliamentary elections upang maiwasan ang mahabang pila at mapabilis ang pagboto. Sa press briefing matapos ang kick-off ceremony para sa pag-imprenta ng mga opisyal na balota na gagamitin sa halalan, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na umabot sa 800 hanggang sa 1,000 na mga botante ang bawat presinto sa mga nakaraang halalan sa rehiyon dahil sa limitadong budget. Tiniyak naman ng COMELEC na 600 voters lamang ang ilalagay sa bawat presinto upang mas mapabilis at mas maginhawa ang proseso sa pagboto at sinabing posibleng matuklasan ng ilang botante na nailipat sila ng ibang presinto sa loob pa rin ng parehong paaralan. Hinimok din ni Garcia ang mga political party at mga kandidato sa rehiyon na tumulong sa pagpapabatid ng kanilang mga nasasakupan hinggil sa pagbabagong ito. Patuloy na humihinas ang bagyong Inday habang kumikilos ito pahilagang kanluran patungo sa karagatan ng silangan ng Taiwan. Ayon sa pinakahuling ulat, nasa layong 570 km silangan ng Itbayat sa Batanes ang sentro ng bagyo. Taglay ito ng lakas ng hangin umabot sa 140 km bawat oras na malapit sa sentro at pagbugsong hanggang 170 km bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa pahilagang kanluran sa bilis na 20 km bawat oras habang umabot naman sa 860 km ang sentro ng lawak na malalakas na hangin dito. Itinanggi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pahayag ng ilang umano'y Chinese scholars na bahagi ng teritoryo ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan. Iginiit na matagal ng malinaw ang soberanya ng Pilipinas sa lalawigan. Ayon sa DFA, ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes ay settled and not up for debate at hindi papayagan ng bansa ang anumang pagtangkang baguhin ang kasaysayan o teritorial na usapin. Dagdag pa, dapat ituon ng mga naturang scholar ang kanilang pananaliksik sa mga lehitimong pag-aaral sa rehiyon sa halip na maghain ng claim na walang sapat na batayan. Samantala, tinawag naman ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang naturang pahayag bilang disinformation narratives.